Hello guys, magandang araw. Kumusta kayo dyan? Welcome back again sa aking YouTube channel. At salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking papanunood sa aking mga video. So ngayon guys, may tips akong ibibigay sa inyo para matatakot na iiwan kayo ng mahal nyo. Kasi madalas talaga iniiwan tayo dahil sa sobra nating pagmamahal sa kanila na para bang para sa sarili natin wala na tayong iiwan. Dahil lubos na lahat-lahat, lubos-lubos na binibigay natin sa kanila, lahat-lahat binigay natin sa kanila. Pero hindi po talaga tama yon. Kasi mag-iwan po tayo sa sarili natin. Pero meron akong tips na ibibigay sa inyo kung para hindi kayo or takot na iiwan kayo ng taong mahal nyo. So, hindi ko na patatagalin pa. At alam kong atat na kayo. So, tips number 1, huwag kang magpakatanga. So, may mga tao talagang nagmamahal na ang tanga-tanga nila, 'di ba? Alam na nga nila sinasaktan na sila, andiyan pa rin sila, napaka-martyr nila, 'di ba? Tama ba? So, isa na ako doon. Alam ko na nga sinasaktan na ako, para bang dinudurog na yung puso ko, pero andiyan pa rin ako sa kanya. Pero alam ko naman sa sarili ko ang limitasyon. At saka alam ko sa sarili ko na kaya ko namang mag-isa kahit wala siya. Pero as of now, tanga pa rin talaga. Pero, pero basta't kaya mo lang naman yung sarili mo, wag ka lang susuko, 'di ba? Wag kang magpakatanga sa kanya. Dahil kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan. At talagang kung mahal ka niya, hinding-hindi siya gagawa ng mga bagay na ikakasama ng loob mo dahil mahal na mahal ka niya. Pero kung gagawa lang naman siya ng mga bagay na yung bang ayaw na ayaw mo pero ginagawa pa rin niya, pues ngayon pa lang maghanda ka na sa hiwalayang darating sa bukas or bukas makalawa. Dapat paghandaan mo ng hiwalayan na yun para kung yung dumating ng araw na hiwalayan ka na niya, magpa-party ka na lang. Hindi yung iiyak ka pa, kundi magpa-party ka na dahil single ka na ulit, 'di ba? At pray ka ng ligawan ng iba na alam mo na mas deserve pa yung bago mo kaysa kanya. At pumili ka ng pangpalit sa kanya na alam mo talaga na mas deserving pa kaysa kanya. So, tips number 2, huwag kang magpabaya sa sarili. So, even though na kahit kayo na, kasi minsan 'pag nagmahal tayo pinabayaan na natin yung sarili natin. Hindi na tayo nagpapaganda, hindi na pinabayaan na natin yung katawan natin, okey lang sa atin na mataba tayo kasi nga mahal tayo, 'di ba? Pero may mga lalaki talaga na ang habol nila is yung mga sexy, malay mo na kung para sa kanya para kang taba ng lechon na nakakasumo, pero balewala yun sa sarili mo dahil kampante ka na mahal ka at alam mong hindi ka iiwan, pero mali po yun. Kahit anong oras o kahit anong panahon, tag-ulan, tag-init, araw-gabi, pwede kang iiwan ng taong mahal mo. Kasi may mga tao talaga na para bang may hinahanap pa na wala sa'yo kahit lahat ibigay mo na. So, kung magmahal ka, sabi nga ni Papa, kung magmahal ka 50-50 lang. Dapat mayroong 50 para sa sarili mo at 50 pa sa taong mahal mo. Kasi kapag iniwan ka, ay kaya mong i-handle yung sarili mo na wala siya. Hindi mo na kayang magmukmok, hindi mo na kailangang magmukmok, hindi mo na kailangang umiyak, hindi mo na kailangang ano paman, kundi kaya mong tumayo na wala siya. Yung panahon kung panahon na iiwan ka niya, kaya mong lumakad na mag-isa kahit walang nakaalalay sa'yo. Dahil handang-handa ka na sa hiwalayan na darating na yun. Kaya ngayon pa lang pangunahan mo na, ipakita mo na sa kanya na hindi ka takot na iwan at gawin mo talaga. Huwag kang matakot na iiwan ng lalaki kasi mas maraming deserving na lalaki kaysa kanya, 'di ba? At pumili ka ng mga taong propesyonal na kaya kang buhayin. Huwag yung kung mawala man sa kanya yung trabaho, wala na siyang pag-anuhan, 'di ba? Humanap ka ng taong kaya kang ipagmalaki at kaya kang um, pananagutan at may mga taong may paninindigan. Tips number 3, huwag kang clingy.
Oo, may mga babae talaga na always talaga clingy, yung bang ang lambing lagi. So, puwede mo naman yung gawin pero 'wag lagi. Kasi kapag nagsasawa din sila 'pag lagi kang naglalambing sa kanila, puwede mo naman silang awayin kahit konti, pero 'wag naman yung sobra, kasi nakakasama yung sobra. Yung tama-tama lang, awayin mo siya ngayon tapos maya-maya okey na kayo. 'Wag mong paabutan na kinabukasan yung sama ng loob niyo sa isa't isa. Dahil masasanay kayo na para bang halimbawa ngayon hindi mo siya kino-communicate kasi galit ka, parang bukas hindi mo pa rin kasi napabukasan mo, which is hindi tama yun kasi parang sinasanay mo rin yung sarili mo na mawala siya at dumating yung point na parang sanay na sanay ka na, kaya yun din ang isang nakakasira ng relationship dahil kayo mismo or isa sa inyo nagtuturo sa sarili niyo na mawawala siya. So, pero ano, kung mahal niyo naman talaga, ipaglaban niyo. Tips number 4, bigyan mo siya ng time sa sarili niya. So, kung halimbawa makiusap siya sa'yo na, "Love or mahal, puwede bang punta muna ako sa mga kaibigan ko or sa mga kamag-anak ko?" Go ahead. Kung magmahal ka dapat free siya sa bagay na gusto niya. Dapat kung magmahal ka dapat malaya siya. Kasi 'pag sinayang pa niya yung mga kabaitan mo sa kanya at napunta pa siya sa iba, may karma din yun. Kung ikaw naging mabait sa kanya tapos hindi siya naging mabait sa'yo, pagdasal mo na lang. Kasi hindi naman siguro nga mahal ka ni God dahil hindi niya binigay sa'yo yung taong hindi deserve sa'yo. Yung binigay 'pag mabait kang tao, bibigyan ka ni God na taong karapat-dapat sa'yo. Kasi si God, hindi kung mabait ka, kung yung puso mo ay nasa sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. At ayaw na ayaw ka niyang masasaktan, kundi sarili mo lang yung nanakit sa'yo. Ayaw ni God na nakikita niya yung anak niya na nasasaktan. So, ngayon pa lang kung hindi na talaga maganda yung niyo ng boyfriend niyo, so ano pang inaantay mo? Humanap ka ng bago at ikakasaya mo. Huwag mong parusahan yung sarili mo. Ayan, gawin mo yan sa sarili mo para takot na takot yung lalaki na mahal mo na iiwan ka dahil alam niya sa sarili niya na malaki kang kawalan sa kanya. Siya ang nawalan, hindi ikaw ang nawalan, siya ang nawalan. So, hindi siya kawalan sa'yo dahil alam mo sa sarili mo, ginawa mo lang yung tama. Tips number 5, habaan mo ang pasensya. So, may mga tao talagang pasaway. Pero, oo, tama, habaan mo yung pasensya mo sa kanya, pero wag naman sobra. Lahat may limitasyon kasi nakakasama yung sobra. O pwede mo siyang pagbigyan ngayon o bukas, bukas makalawa. Pero 'pag sumobra na, wag na. Hiwalayan mo na. Kasi mahalin mo yung sarili mo. Wag mong i-stress yung sarili mo sa taong hindi karapat-dapat sa'yo. Kasi nga, binuhay tayo ng magulang natin, pinalaki tayo ng maayos. Pinalaki tayo na kahit lamok ayaw tayong pakagatin. Pero yung mga taong minsan lang dumating sa buhay natin, sasaktan tayo ng ganito, hindi po puwede 'yun. Kahit na kahit na alam naman natin na mahal natin sila, pero mas mahalin natin yung sarili natin. Kaya nating buhayin yung sarili natin mag-isa. Kung wala kang trabaho, kung hindi ka mabubuhay sa kanya, hindi yan rason. Dahil pinalaki tayo ng magulang natin na wala siya. Kaya 'wag mong sabihin na mawawala ka or something, nalulungkot ka na wala siya, hindi. Kasi nung wala pa siya sa buhay mo, masayang-masaya ka. Nung dumating ka, naging malungkot ka. Ano yun? 'Di ba? So, hayaan mo yung siya mismo ang lalapit sa'yo, hindi yung ikaw yung habol-habol sa kanya. Pero pero yung pasensya mo talaga, 'wag mong mawala-wala. Kasi alam naman natin lahat ng tao, kapag may mahaba yung pasensya, may magandang biyaya na darating. Stay humble lang po tayo. Tips number 6, huwag mong ibigay lahat. Yun nga, lalong-lalo na sa pagmamahal, talaga huwag mong ibigay lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Dahil ang nagmamahal ng sobra ay nakakasama. Kasi gina-take advantage nila yung pagmamahal mong yun. Gina-take advantage nila
yung ikaw na nagmamahal, na ginawa ka ng tanga. Kaya, wag mong ibigay lahat. Lahat ng pagmamahal mo, wag mong ibigay. Magtira ka sa sarili mo. For example, kung nagkasama kayo, halimbawa, laruan niyo na yung mahilig talaga siya sa pakikipaglaro sa kama, wag naman niya araw-araw, wag mong pagbigyan, matuto kang humindi sa kanya, matuto kang umayaw. Kasi, akala niya isitugit ka lang talaga at hindi ka mabubuhay na wala siya. Kasi lahat ng gusto niya binibigay mo. Matuto kang umayaw at matuto kang maglaan ng time para sa sarili mo. Ayan. Tips number 7. Mag-enjoy ka kasama ang mga kaibigan mo. Ganito yan. Halimbawa, pag sobrang higpit ng lalaki ang kinakasama or sobrang higpit ng boyfriend mo, na hindi ka pinapayagan na pumunta sa mga kaibigan mo dahil ang nasa isip niya ay makipaglandian ka, matuto kang sumuway sa ayaw niya. Dahil doon mo ipinapakita sa kanya na kaya mong mabuhay na wala siya, kaya mong humindi, kaya mong suwayin ang ayaw niya dahil kaya mong mawala siya. Ipakita mo yan sa kanya hindi para saktan siya or para ipakita mo yan sa kanya para matatakot kang iiwan ka. Pero ang tao talagang walang konsensya, walang puso. Kahit na anong gawin mo, kahit na lumuhod ka pa sa harap niya, kung iiwan ka talaga. Kaya ngayon pa lang, wag niyong ipol yung pagmamahal mo sa kanya dahil hindi niyo alam na hindi lang ikaw ang mahal niya. Kaya mahalin ang sarili. Una mo talagang mahalin ang sarili. Sabi na ni God, mahalin niyo ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal niyo sa sarili niyo. So, 50-50. So, 50 sa kanya, 50 sa'yo. Kaya kung mabigo ka man, 50 na lang yung imo-move on niyo. So, ganito yan. Pag 50 yung ibigay mo sa kanya, 50 sa'yo. So, pag mag-move on ka, doon ka na mag-start sa 60. So, alam mo na kaya mo nang mag-move on na sa sarili mo. So, dito ka na sa 60, 60-70. So, masaya kang mag-move on. Dahil alam mo sa sarili mo, yung 60 na yun, konti na lang mag-100 na. So, kahit isa lang yung kaibigan mo na makausap mo, maka-move on ka na. Kasi, nandito ka sa sarili mo. Nakatayo ka sa sarili mo. So, yung puso mo ay nasa sarili mo. Hindi yung sa kanya. Yung isip at puso mo, mayroon talagang natira sa sarili mo. Andyan nakatira sa sarili mo. Hindi doon sa kanya. Kaya ito yung tips na para takot siyang iiwan ka. Pero kahit na gawin mo yan, kung iiwan ka talaga niya, wala kang magagawa. Pero yan lang yung tips na ibibigay ko para takot siya na iiwan ka dahil alam niya sarili niya na kaya mong mabuhay mag-isa. So kung nagustuhan niyo yung video ko, paki-like na lang po at i-share sa mga kaibigan nyo at saka paki-hit na rin yung subscribe dyan. Free na lang po yan, kung pwede lang naman, pero kung wag, okay lang po. At saka hit na rin yung bell button para lagi kayong updated sa susunod ko pang video. Maraming salamat at God bless you all.